Magandang gabi sa inyong lahat mga tropa. Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti at ligtas kayong kalagayan saan man kayo nagpapahinga ngayong gabi. Sa gitna ng ating abalang pamumuhay at nakakapagod na linggo, karaniwan na sa marami sa atin ang paghahanap ng paraan para makapag-relax. Pumasok sa spa, magpapawis sa sports, at magpatanggal ng mga namumukol na lamig sa ating mga katawan. Pero minsan, sa paghahanap natin ng simpleng ginhawa, may mga hindi inaasahang kaganapan na pagpapatibok ng mabilis nating dibdib. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyong gabi ay nagmula sa ating letter sender na itatago natin sa pangalang Kenneth. Isang kwento ng pagod sa katawan, isang bagong bukas na massage spa, at ang hindi inaasahang ugnayan sa pagitan niya at ng masahistang si Nico. Dear Kuya Allen, dahil sa hilig ko sa iba't ibang uri ng sports, mula sa badminton hanggang sa basketball tuwing weekend, madalas talagang manakit ang aking katawan. Kaya naman naging bahagi na ng aking rutina ang pagpapamasahe. Mga 1 hanggang 2 beses kada buwan. Naghahanap ako ng mga kakaibang spa sa paligid ng Metro Manila para lang ma-relax at matanggal ang mga lamig sa aking likod. Noong nakaraang buwan, Martes ng hapon, medyo naboard ako sa bahay. Ramdam ko pa rin ang matinding bugbog sa aking mga kalamnan dahil sa sunod-sunod na laro noong nakaraang weekend. Naisipan ko maghanap ng bagong mapupuntahan. Habang naghahanap sa mapa, may nadiskubre akong isang bagong bukas na boutique spa na hindi naman kalayuan sa aming tirahan. Maliit lang yung lugar, pero pagpasok mo pa lang, napakalinis, napakabango ng eucalyptus, at napakaayos ng amoy sa paligid. Makatarungan din ang kanilang mga presyo. Magiliw akong in-entertain ng babaeng receptionist sa counter. Bago ko pa man mabanggit na full body hard massage ang sadya ko, inunahan na ako ng receptionist ng may halong pambungad ng ngiti. Sir, wala pa po kaming female therapist ngayon. Haring pa po kasi kami. Male therapist lang po ang available sa ngayon. Okay lang po ba sa inyo? Natawa ako ng bahagya sa isip ko. Walang problema sa akin. Sige lang, basta mahusay humagod. Ang sagot ko naman. Sa totoo lang Kuya Allen, mas prepare ko talaga ang male therapist dahil mas gusto ko ang may diin at matinding masahe para sa mga muscle pain ko. Natawa lang ako dahil nag-assume kaagad yung receptionist na babae ang gusto kong humawak sa akin. Pinapasok na ako ng receptionist sa isang maliit na kwarto sa dulo ng hallway at sinabihang maghintay sandali. Pumasok ako sa kwarto. Medyo dim lights ang paligid at tamang-tama ang warm yellow light para sa mga gustong makatulog habang minamasahe.
Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok yung therapist. Dahil sa kaunting liwanag, hindi ko kaagad naaninag ng buo ang kanyang muka. "Sir, ubad na po kayo." Ang mahinahon niyang sabi. Agad kong hinubad ang puti kong t-shirt at maong na shorts. Natira na lang ang puti kong underwear. Sa sandaling yon, habang inaayos ko lang ang aking mga gamit sa gilid, napansin kong nakatingin sa akin yung masahista. Nang makalapit siya, doon ko lang siya ganap na nabuo sa aking paningin. Nasa 5'7" ang kanyang taas. May lean at katamtamang build. Itim na sando lang ang suot niyang pantaas at maayos na shorts. Halatang bata pa siya. Mga nasa 20 hanggang 22 taong gulang marahil. May maamo ngunit kapansin-pansing mga mata. Isang maikling pagpapakilala ang nangyari. Siya si Nico. Inutusan niya akong dumapa sa kama para masimulan ng masahe. Sinimulan niya sa aking likod at sa balikat. Masasabi kong mahusay talaga si Nico. Hindi mabigat o pilit ang kanyang mga kamay. Tamang may diin-din at mahusay humagod mula sa liig, pababa sa baywang. At dahan-dahan itong ipinaramdam sa akin ang ginhawa matapos ang ilang araw na pagod sa laro. Ilang sandali pa, habang unti-unti na akong nakakaramdam ng antok at kaginhawaan, dahan-dahang dumako ang kanyang mga kamay sa aking ipabang bahagi. Bahagyasang yumuko sa aking tabi. At sa napakahinang boses, bumulong siya. "Sir, okay lang ba tanggalin natin yung underwear mo? Baka kasi malagyan ng langis. Puti pa naman kasi." Sa totoo lang, Kuya Allen, hindi ako sanay ng masaheng walang anumang suot na underwear. Pero sa mga oras na yon, dahil sa sobrang relax at mahina akong pakiusap niya, napapayag niya ako. "Sige, ikaw na ang bahala," ang sabi ko naman. Unti-unti niyang ibinaba ang aking suot. Kinailangan ko pang iangat ng kaunti ang aking baywang dahil bahagyang sumabit ang aking kaangkinan habang itinutulak niya ito pababa. Isinabit niya ang aking damit sa gilid at itinuloy ang pagmamasahe sa aking mga binti at hita. Magmula sa binti, paangat sa aking puwetan ang ginawa niyang pagmamasahe. Pero napansin kong paiba-iba na ang galaw ng kanyang mga kamay. May mga pagkakataong dumaan ang kanyang mga daliri sa mga pinakamasilang parte ng aking katawan. Pasimple rin niyang hinahaplos ang aking ibaba, na siyang dahilan upang unti-unting magbago ang daloy ng dugo sa aking katawan. Pilit kong pinipigil ang anumang reaksyon dahil gusto kong enjoy ang mismong masahe. Pero lalo lang itong tumindi nang simulan niyang ihiwalay ang aking mga binti para mag-focus sa gilid ng aking mga hita. Ilang minuto niyang ginawa yon. At sa pagkakataong yon, hindi na maikakaila ang matinding pagbabago sa akin.
Maririnig na rin ang kaunti kong pagbuntong hininga. Sandali niyang itinigil ang pagmamasahe sa parting yun at lumipat sa aking mga braso. Nang dumako siya sa aking palad, naramdaman kong ipinatong niya ang aking kamay sa kanyang binti. Maya-maya pa, dahan-dahan niyang ginabayan ang aking mga daliri at ipinatong ito sa kanyang nakabukol na harapan sa loob ng kanyang suot na pants. Naramdaman ko ang matinding pagpintig doon. Ganon din ang ginawa niya sa kabila kong kamay. Nang sumilip ako ng bahagya mula sa pagkakatagilid ng aking ulo, nakita ko nakangisi ang mokong. Hindi ko alam kung paano magre-react sa mga ganong kaganapan. Kaya hinayaan ko lang siya sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa, lumapit siya sa aking tenga at saka bumulong. "Harap naman, sir." Ang tugon nito. Sa aking pagtihaya, agad na tumambad ang aking kaangkinan na wala nang anumang takip. Pumikit na lang ako habang pilit na nagpapakalamig ng ulo. Kumuha si Nico ng maliit na tuwalya at bahagyang itinapon ito sa aking ibaba. Ngunit hindi ito sapat para matakpan ang kabuuan. Pumunta siya sa aking ulunan at sinimulang imasahe ang aking dibdib pababa. Iniabot ng kanyang dalawang kamay ang aking katawan habang nakatayo siya sa gilid ng aking ulo. Sa bawat pagyuko niya, naririnig ko ang kanyang paghinga sa gilid ng aking muka habang pinaglalaroan ang aking dibdib. Napamura ako sa aking isip. Balot na balot ng init ang buong katawan. Gustong gusto ko nang gumalaw ng mga oras na yon, pero pumasok sa isip ko na baka pinoprovoke niya lang ako para magpa-extra service at maningil ng karagdagang bayad. Ayaw ko ng ganun. Hindi ako pumupunta sa mga spa para magbayad ng extra para sa ganung bagay. Isang sandali pa, tumayo si Nico. Humarap sa akin at dahan-dahang hinubad ang kanyang itim na sando. Maganda at batak ang hubog ng kanyang katawan. Inunahan ko kagad siya bago pa magpatuloy ng anumang bagay. "Sandali, wala akong dalang ekstrang pambayad sa'yo," ang sabi ko. Tumingin si Nico sa akin at mabilis na umiling ng may kasamang ngiti. "Sir, hindi ko kayo sisingilin. Talagang trip ko lang kayo. Ang ganda ng katawan nyo at mukha kayong masarap. Hindi ko ginagawa to sa iba kasi madalas matatanda ang customer ko. Ngayon lang po ako nakatagpo ng katulad nyong customer." Nagulat ako sa kanyang sinabi. At aminado ako, Kuya Allen, na nasiyahan din ang ego ko. At dahil hindi ko din mapigilan ang nararamdaman ko, hinila ko na siya pababa, palapit sa akin. Mabilis niyang itinulak pababa ang kanyang pantaas at tuluyang tinanggal ang kanyang damit. Doon na nagpatuloy ang hindi inaasahang kaganapan sa pagitan naming dalawa sa loob ng maliit na kwartong yun.
Walang anumang palitan ng pera, walang sapilitan. Pareho kaming tinangay ng init ng pagkakataon sa loob ng ilang minuto habang pinananatili naming mahina ang aming mga boses para hindi mahalata ng sino man sa labas. Na matapos ang lahat, pareho kaming napahiga sa kama. Naghahabol ang hininga habang dahan-dahang bumalik ang aming mga lakas. Kumuha si Nico ng malinis na maligamgam na tuwalya at dahan-dahang nilinis ang aking katawan. Tumingin sa akin si Nico habang nagpupunas at ngumiti. Salamat, sir, ha. Ilang linggo na rin akong walang palabas. Napakasarap niyo, grabe. Sana umulit kayo dito, ang sabi niya. Sinuklian ko rin siya ng ngiti habang isinusuot ang aking damit. Ikaw rin. Ngayon lang din ako nakaranas ng ganong klaseng masahe. Ang sagot ko naman. Sabay kami nag-ayos ang sarili at pinagpahinga niya muna ako sa kama habang pinagtampilan niya ako ng mainit na tea. Bumalik siya, dala ang tasa at ang kanyang cellphone at dahan-dahang hiningi ang aking numero. Mula noon, nagkaka-text kami paminsan-minsan ni Nico. At ang hindi inaasahang masahang iyon ay naulit pa ng pagkalipas ng 3 linggo. Isang napakatindi at napaka-spicy na kwento mula sa ating letter sender na si Kenneth. Mga tropa, sa ating buhay, kapag nanghahanap tayo ng pahinga para sa ating katawan, minsan hindi lang ginhawa sa kalamnan ang ating natatagpuan. Kundi pati na rin ang mga hindi inaasahang koneksyon sa ibang tao. Ang mahalaga sa mga ganitong sitwasyon ay ang pagrespeto sa isa't isa, ang malinaw na usapan at ang kawalan ng sapilitan. Para kay Kenneth, maraming salamat sa pagpabahagi ng inyong karanasan sa ating komunidad. Anong masasabi niyo sa kwento ng ngayong gabi, mga tropa? I-komento ang inyong mga saloobin sa ibaba. Ito ang inyong Kuya Allen. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa marami pang kwento ng buhay at mga lihim ng karanasan sa kalsada at sa lipunan. Mag-ingat kayo sa inyong pagpapahinga at magandang gabi sa inyong lahat.